Ang sabi po ni Maui ay, ito po Attorney Noliver, sabi niya po, ito pong property na tinutuluyan namin is owned by my in-laws. Pero patay na po sila. At kami tatlo na lang po ng asawa at isang anak namin ang nakatira dito sa bahay. Kapag nag-file po ba ako ng barangay protection order against my husband because of domestic abuse, ay kami po ang aalis sa bahay o pwedeng yung asawa ko ang paalisin? Attorney Noliver. Okay, Miss Maui, kapag kayo po ay nag-apply para sa Barangay Protection Order in relation sa Anti-Vowsy Law o yung tinatawag natin na RA 9262 and assuming na nag-grant po 'yan ng barangay, yung asawa po ninyo yung papaalisin, hindi po kayo. Kasi yung Barangay Protection Order Mm. po na 'yan ay proteksyon niyo po 'yan at saka nung anak ninyo laban doon sa taong inirereklamo ninyo. At malinaw po sa ating batas na regardless of ownership ay ang maiiwan po doon sa bahay yung nagrereklamo, which in this case, kayo po at saka yung anak po ninyo. Yung pong mga barangay protection order, pwede po yung temporary, pwede rin pong permanent. At kapag yung halimbawa yung asawa po ninyo, meron pong kukunin na gamit or kukunin niya yung mga gamit niya doon sa loob ng bahay, kailangan po may kasama po siyang mga law enforcement agent. Pero attorney, Manuel, singit ko lang ito. Kung, paano kung mag-refuse yung lalaki po? Ayaw po niyang umalis doon sa bahay. Opo, opo. Mapipilitan po yung mga ano, yung mga law enforcement agents natin. For example, mga barangay kagawad or puwede ring mayroong, assistance ng PNP na paalisin po yung ano, yung, akusado. Kasi yun po yung pinaka-purpose ng barangay protection order, para po matigil yung pang-aabuso o anumang, threat sa buhay noong, nung nagrereklamo. So, para matigil po yun, hindi po sila dapat magsama sa iisang bubong. Okay. Pwede bang Yun. i-reason out noong lalaki, "Eh, ako'y paalisin mo rito. Eh, papaano? Saan naman ako titira? Eh, wala naman akong kakayahan na umupa." Mga tipong gano'n. Paano yun, attorney? Pwede maging depensa niya na manatili na lang siya and then later on sasabihin niya na, "O sige, magbe-behave na lang ako. Binibigyan ko kayo ng garantiya na magbe-behave ako. Hindi ko na uulitin 'yan." Pwede ba yung mga gano'n, attorney? Miss Annie, unfortunately hindi po yun pupuwedeng maging depensa. Kasi, yun nga po ang purpose po ng BPO ay protektahan po yung wife tsaka yung children niya. So, hindi na po problema ng batas kung wala pong mapupuntahan yung taong inirereklamo kasi yun po yung purpose ng BPO. Hindi po Ayan. sila magkasama sa iisang bubong. Ayan, naku, napakaklaro. Hindi na problema ng batas yan, kung may kakayahan ka o Mm. hindi. Ayan, bahala ka na, parang bahala ka na sa buhay mo, ito ang batas. Ayan. O kaya siguro mayroon tayong matututunan dito doon sa mga lalaki na mayroon mga ginagawa doon sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi tama. Ayan. Ikaw naman, Manuel, ano yung gusto mo pang i-clear dito Sige, kay Attorney Noliver dito sa usaping ito? Thank you po. sige. Opo, napakaimportante po kasi nung ano, sinabi ni Attorney Noliver na sinabi ni Maui na meron na siyang barangay protection order against her husband. May lapse po ba? Nagla-lapse po ba yung mga protection order ng attorney? Kasi baka mamaya pwedeng mag-lapse yun, kaya nung ginawa na ng masama ng husband, yung babae, okay na pala. Parang ganun, attorney. Okay, yun pong barangay protection order ay hanggang 30 days lang po yung ano nun, yung effect. Pero kapag ang nag-issue po ay korte, yung tinatawag po natin na PPO or yung permanent, protection order, yun po yung pangmatagalan na. So kapag BPO po 30 days.